our series called The Stamp of Favor. Amen? Amen. Kita niyo po ba ako dyan sa likod? Kala mo may tataas pa. Amen, amen. So, yun. And sabi nga po, diba, the stamp of favor makes all difference. Amen? And from the previous topic po, there is a significant difference ng favor at favoritism. Amen? Kung natatandaan nyo pa po, or baka masyado na kayong nakalimot sa nakaraan. Amen. So, ayan po. Ang favoritism daw po is what we get based on self-merit through politics, manipulation, compromise, and self-promotion. Amen? While naman po ang favor is what we receive from God based entirely on Christ's merit through the cross. Amen. Sa first part po na i-share po sa atin ni Pastora G, that when we already have the stamp of favor of God, you don't need to play favoritism. Hindi mo na kailangan i-promote yung sarili mo para magkaroon ka lang ng favor. 'Di ba? Hindi mo na kailangan mag-perform pa ng to the highest level para lang magkaroon ka ng favor galing sa amo mo or galing sa kung sino. Amen? We already have the favor of God. Do you believe that? Amen. Amen. And if we already have the favor of God, you don't need to play dirty tricks. Hindi na natin kailangan maglaro sa mga maruming manipulations, ma-compromise. Amen? Because the cross made all difference. Amen? We have this favor because of what Jesus did on the cross. Amen? Amen. And in 1 Corinthians chapter 1 verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Amen. Indeed, it is the power of God. Kung sa iba wala naman yan, pinako nga sa krus, wala naman nangyari, but it is the power of God for us. Amen. Sa iba, foolishness, but for us who believes to what Jesus did on the cross, it is indeed the power of God. Amen? Amen. And in Acts chapter 20 verse 32, now I commit you to God and to the word of His grace, which can build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. We are already sanctified so that we have this stamp of favor ng Lord. Amen? Do you believe? Amen. Amen. And last week po, itinakal po sa atin, with the stamp of favor, you don't need to compromise your moral integrity. Amen? Hindi mo na kinakailangan na ikompromiso yung moral na integridad mo because you already have the stamp of favor. Amen? And with the stamp of favor, you don't need to compromise your personal conviction. Amen? Hindi mo na kinakailangan i-compromise yung personal mong paninindigan. Amen? And lastly, with the stamp of favor, you don't need to compromise your true worship. Amen? Hindi mo na kinakailangan i-compromise yung tunay mong pagsamba. Amen? Amen. And tonight po, we will tackle yung second part. Excited po kayo? Amen. Yung second part po natin is the stamp of favor, favor beyond politics. Amen. So before po we proceed, let's commit this to study sa Lord. Samahan niyo po ako manalangin. Amen, amen. Hallelujah, Father God. We glorify you. We worship you, Lord God. Thank you, Father, for tonight, Panginoon, Lord God. And thank you, Lord God, sa mensahe mo ngayong gabi, Panginoon, Lord God. Lord, I pray, oh Lord God, for those people, Lord God, na may pinagdadaanan, Lord God, i-block mo muna yung kanilang sitwasyon, oh Lord God. But Lord God, maging focus sila sa mensahe mo tonight, Panginoon, Lord God, so that they will
your message, O Lord God, so that they will have these receptive hearts, Panginoon Lord God, and it will transform their minds and renew their hearts, Panginoon. Salamat, O Lord Jesus, sa mensahe mo ngayong gabi, Panginoon Lord God. And thank you, Lord, for using me as the vessel of your word, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, ngayong gabi, Lord God, we pray, O Lord God, na ikaw yung mangunguna, ikaw yung mag-glorify, Panginoon Lord God, at magkakaroon kami ng kaliniwan sa aming mga isipan, O Lord God, about your favor, about your grace, O Lord God, at sa tinapos mong gawa, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise you, Lord. Hallelujah. So, for tonight po, with the stamp of favor, favor beyond politics. So, let's proceed po. Yung una po, favor with the stamp of favor, you don't need to play politics, of course. Amen? If you truly believe that you have the stamp of favor, hindi mo na kinakailangan umayon doon sa filosofiya ng politika. Amen? Hindi mo na need to be in a politics to have the power to play with power. Amen? Because in politics, you need to play with power and power with play. Amen? Kumbaga, gugulong ka lang. Diba? Sabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Yung metamorpho, kung natatandaan po natin yan, pinag-aralan po natin, by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Si Poncio Pilato po, kilala nyo. Parang nagdalawang isip kayo doon na. Si Poncio Pilato po, isa po siyang politiko. Amen? Siya po ay politiko na Roman governor ng Judea, sa probinsya ng Rome. Amen? When Jesus was handed to him, ano po sinabi niya dun sa mga tao? I find no fault in him at all. Diba? Ayun po yung sinabi niya sa mga tao. And in-advise din po siya ng asawa niya na huwag ka nang makialam dyan sa kaso ni Jesus. Pero pinasya niya po na maging bahagi nun. Amen? And ano po sinabi niya dun sa mga tao? Diba nagugas siya ng kamay? I am innocent of this man's blood. It is your responsibility. And ano po sinabi ng mga tao sa kanya? Let his blood be on us and our children. Amen? Then, he gave Jesus to them to suffer and to be crucified. Amen? Alam ni Poncio Pilato na walang kasalanan si Jesus. Right? But he never stand for what is right. He never stand for what is right. That's how the politics works. Na kahit alam mo ng tama, pero hindi naman yun yung popular, hindi naman yun yung trending, kino-compromise mo yung tama over doon sa political career. Yeah? And one more, there is the story of Daniel. Alam niyo po kung sino si Daniel? Amen. Amen. Si Daniel po, hindi po siya namumulitika. Amen? Hindi rin po siya politiko. But he has been compromised by the tactics of the politics. When he was serving King Darius of Persia, pero dahil si Daniel po is merong stamp of favor, yung pagpapala at biyaya at pabor ng Diyos, hindi natalo ng matinding politika nung kapanahunan niya. Amen? Amen. So kung paano po yun, let's read po. Medyo mahaba po ito. It's from Daniel chapter 6 verse 1 to 10. So let's read from verse 1 to 3. Darius the Mede decided to divide the kingdom into 120 provinces, and he appointed a high officer to rule over each province. The king also chose Daniel and 2 others as administrators to supervise the high officers
and to protect the king's interests. Daniel soon proved himself more capable than all the other administrators and the high officers because of Daniel's great ability. The king made plans to place him over the entire empire. Amen. So ganun po kaano si Daniel, 'di ba? So nag-e-excel siya kung saan man siya ilagay. Amen. Amen. And in verse 45, then the other administrators and high officers began searching for some fault in the way Daniel was handling government affairs, but they couldn't find anything to criticize or condemn. He was faithful, always responsible, and completely trustworthy. So they conclude our only chance of finding grounds for accusing Daniel will be in connection with the rules of his religion. See, yung mga kasama po niya na naglilingkod dun sa hari, walang makita na kahit ano sa kanya. Kasi lahat ng ginagawa po niya is tama. Na kahit anong gawin nilang pagsilip dun sa mga ginawa niyang trabaho, lahat yung tama, wala silang makitang mali. So wala silang maibibintang na kahit ano kay Daniel. So ang naisip nila, bakit hindi na lang natin daanin sa religion niya, dun sa pinaniniwalaan niya. Amen? And in verse 6 to 7, so the administrators and high officers went to the king and said, "Long live King Darius. We are all in agreement, we administrators, officials, high officers, advisors, and governors, that the king should make a law that will be strictly enforced. Give orders that for the next 30 days, any person who prays to anyone, divine or human, except to you, your majesty, will thrown in the den of the lions." See? Diba? Kasi nakikita nila na parang yun na lang yung magiging dahilan para mapatalsik si Daniel dun sa position niya. Amen? And in verse 8 to 9, "And now, your majesty issue and sign this law so it cannot be changed. An official law of the Medes and Persians that cannot be revoked." So King Darius signed the law. Sinay niya kasi it's for his good, di ba? Walang ibang sasambahin, walang ibang i-worship kundi siya lang. So sinay niya. Amen? Pero sabi sa verse 10, "But when Daniel learned that the law had been signed, he went home and knelt down as usual in his upstairs room with its windows open towards Jerusalem. He prayed 3 times a day just as he had always done, giving thanks to his God." Amen. So si Daniel po, meron siyang excellent spirit. Ang tawag po doon is pabor ng Diyos. Favor of God. Dahil po nasa kanya yung pabor ng Diyos, nag-e-excel siya doon sa lahat ng bagay na ginagawa niya at doon sa posisyon na meron siya na binigay sa kanya. Amen? Doon sa paglilingkod niya sa King of Persia. Right? At dahil wala pong makitang mali yung mga kasama niya, dahil naiinggit sa kanya na masyado siya nag-e-excel eh. Diba? Walang maipintas sa kanya, ginawa ng kaaway nila, so eto na lang gagawin natin. Yeah? Nag-set up sila para mapabagsak si Daniel. Right? Kasi nga hindi nila magawang mahanapan ng mali sa trabaho, so ito na lang isi-set up natin sa kanya. It's either hindi niya susundin yon or susundin niya. Pero siguro ang thinking ng mga kasama niya doon sa administrators is hindi niya susundin kasi ayaw niyang maalis yung position niya. Diba? Pero let's see. Diba? Kaya nung pinirmahan na ni King Darius yon, ano naging reaction ni Daniel? Tinuloy niya kung ano yung ginagawa pa din niya. As usual. Right? And dun sa batas sa sinabi is, walang sino mang Diyos na pwedeng sambahin for 30 days. 30 days. At sino mang mahuli, ilalagay sa lion's den. Pero yung naging reaction ni Daniel, nung nalaman niya yon, nung pinirmahan na ng hari yung batas, umuwi siya, nanalangin pa din siya, at binuksan pa din niya yung bintana. Right?
Katulad pa din ang ginagawa niya 3 beses sa isang araw. Kung tutuusin, pwede naman niyang hindi gawin yun, di ba? Kung tutuusin, pwede siyang sumabay dun sa pamumulitika ng mga kasama niya. Kasi una, pwede naman siyang manalangin na hindi na bubuksan yung bintana, di ba? Amen? Para yung walang makakita sa kanya. Pangalawa, pwede naman din siyang maghintay after 30 days. 30 days lang naman yun eh. Bago siya ulit manalangin, right? Well, maintindihan naman siya ng Lord. Diba? And lastly, pwede naman siyang sumabay sa agos ng pakikisama para wala siyang kaaway. O sige, hindi na lang ako mananalangin para sang-ayon lang ako sa inyo. Sang-ayon lang ako sa ayon, ganun. Pero hindi niya ginawa. Amen? Tinuloy pa rin niya yung ginagawa niyang as usual na manalangin, kausapin ng Lord. 3 times a day. Hindi siya nagpatalo. Hindi siya nagpatangay sa politika. Amen? Hindi siya nagpatangay dun sa political agenda ng mga kasama niya. And because Daniel knows that the favor of God is with him, alam niya na kahit dalhin siya doon sa lion's den, kasama niya ang Lord. Amen? And we know the story, right? Nagpadala ang Lord ng mga anghel to shut the mouth of the lions, right? And si Daniel nakalabas doon sa lion's den, nang ligtas at buhay, nang walang kahit anong galos. Amen? Hindi na-compromise si Daniel doon sa politics because he trusted God and he knows that the favor of God is with him. Amen? Ano man yung maging resulta, he never play with politics. He stand for what is right. He stand for what he believes. Amen? Unlike sa panahon natin ngayon, di ba? Maraming nagko-compromise just to have the power. Right? Amen? Sabi po sa Daniel chapter 2 verse 21, He changes times and seasons. He deposes kings. Amen. Ang Diyos po ang naglalagay at nag-aalis ng mga hari or political leaders or anuman yung posisyon kung saan ka man nilagay ng Lord, siya ang magde-decide kung diyan kanya ilalagay o aalisin ka niya. Amen? Kaya kung ilalagay ka po ng Diyos sa isang posisyon, hindi mo na kinakailangan maglaro ng politika. Hindi mo na kinakailangan pa yung sarili mo. Diba? Just to have power. Amen? Ilalagay ka ng Diyos dahil walang makakapigil sa kagustuhan ng Lord sa plano niya sa'yo. Amen? Amen. And sabi po dyan, Revelation chapter 3 verse 7, what He opens, no one can close. And what He closes, no one can open. Indeed. Amen. Kung sa tingin mo, parang kapag naalis ka sa posisyon na yan, parang eto na yung katapusan mo. No. Just believe. God will put you in another position with the higher favor. Amen? Amen. And in Job chapter 42 verse 2, sabi po, I know that you can do anything and no one can stop you. Kaya wala pong makakapigil sa plano ng Lord sa buhay mo. Amen. Wala pong makakapigil nun kahit na sino. Amen. Walang makakasira sa plano ng Diyos sa buhay mo. Amen po. And I know some of you nakaka-experience po ng politics. Sa trabaho, di ba? May ganyan po. Na-experience niyo po yan? Lakas na. Amen. Amen. Ano man po yung politika, wag mong hayaan na makiayon ka. Amen. Wag kang makiayon sa tactics nila. Know your standing. Alam mo kung saan ka dapat. Diba? Alam mo na meron kang Diyos. That you have the favor of God in you. Amen. Know your stand and remember that God you serve has His eyes on you. Amen. And yung sa kwento ni Daniel, ano yung naging resulta nun? The result is it is not just for the whole kingdom of Persia. Nakita din nila
yung power ng Lord or ng Diyos na sinasamba ni Daniel. Amen? Nakita nila na totoo at buhay ang Diyos na sinasamba niya. Amen? And of course, the people of Persia fear and reverence the God of Daniel. Amen? And in verse 28 po, dito sa 6:28, so Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Amen. With a stamp of favor, you don't need to play politics. Amen. Ang Diyos ay makapangyarihan kaysa sa kapangyarihan ng politika. Amen. Amen. At alam po natin yon. And sabi nga po ni Bishop dun sa kanyang booklet, Bishop Emmy po, whoever wins, God reigns. Kahit sino ang manalo, si Lord pa rin ang nasa posisyon. Amen? Hindi siya nawawala doon. Amen? We cannot use political power to fulfill Great Commission. Amen? Kasi hindi naman po sa presidente, hindi sa Senate, hindi sa House of Representative or sa kung sino man binigay yung Great Commission eh. Binigay po ito sa church. Amen, sa atin po. So hindi na natin kailangan mag-play ng politics just to alam niyo yon, yung yung Great Commission. Amen. Amen po. Gising po kayo. Amen. Nakapagkape naman po na. Kung hindi pa, magkape po kasi medyo marami po akong kwento eh. Amen. Amen. And yung number 2 po, with the stamp of favor, no need to be lucky. Amen. Of course. Hindi na po natin kailangan maging, swerte ako dyan. Di ba? Kung nasa iyo na po yung tatak ng pabor ng Diyos, hindi mo na kinakailangan maging swerte sa pamamagitan po ng horoscope. Horoscope, baka meron pa po kayo feng shui, di ba? Or sa iba pong mga gawain na may kaugnayan sa witchcraft. Diba? Yung mga pampaswerte, alam niyo po yon. Meron pa nga yung parang quintas, yung parang evil eye ba yun? Yun. Para daw umano yung swerte, lumapit yung swerte. Amen? Meron din po mga tao na sinasabi na naniniwala at dun sa kanilang perception is nakasalalay daw po sa galaw ng bituin yung kanilang future. Or kaya doon sa sinasabi ng baraha, or kaya sa bolang kristal, di ba? Or minsan sa guhit po ng palad. Di ba? Sometimes naman, sa pwesto ng nunal. Di ba? Or minsan po, sinasabi na, swerte kung saan po ipuposition yung pintuan. Di ba? Or minsan naman sa kulay, or sa numbers. Amen? And marami pa pong iba. And hindi po ito sinasang-ayunan na salita ng Diyos. Amen? Sabi po sa Deuteronomy, chapter 18, verse 10 to 12, let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, engage in witchcrafts, or cast spells, or who is a medium or spiritist, or who consults the dead. Anyone who does these things is detestable to the Lord. Because of these same detestable practices, the Lord your God will drive out those nations before you. Amen. So, ang buhay po natin is hindi nakasalalay sa mga, alam niyo po yun, nakaugalian na natin. Diba? Wala po doon yung future natin. Hindi po sila yung magdi-decide kung ano yung magiging kinabukasan natin. Amen? Ang buhay po natin is walang kinalaman yung paggalaw ng bituin. Amen? Ang buhay po natin ay nakasalalay sa gumawa ng bituin. Amen? Amen? Sa Isaiah 49:16, see, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me.
Amen. Ang plano po ng Diyos para sa iyo ay wala pong kaugnayan sa numbers, sa colors, sa nunal, o sa guhit ng palad. Amen. Alam niyo po, meron akong short story lang. One time po, nasa isang grocery. So, nagpipili-pili ako ng gulay. Tapos, napalingon akong ganon, meron akong nakita na nakatingin sa akin. So, tapos, iniwasan ko kasi sabi ko, baka nagkataon lang. So, pili-pili ulit. Maya-maya, nakita ko na siya lumapit. Tapos sabi niya, alam mo, swerte yung nunal mo. Ay, ganun po ba? Sabi niya, swerte yung nunal mo, mag-business ka, o kaya mag-asawa ka na in-check. Ha? Sabi ko, ganun po ba? So, kunwari, parang wala akong idea na may mga ganong . So, sabi ko, okay po, sige po. Alis na ako kasi baka maniwala pa ako sa kanya. Umalis na ako. So, yun yung sa akin, na, sa nunal. Diba? And sometimes naman sinasabi sa akin na, swerte ka sa negosyo. Nag-try nga ako mag-business, wala. Hindi nagulo. Amen. So, ang Diyos po natin is higit na mas malaki kaysa sa mga ganito. Amen. Sa numbers, sa guhit ng palad, or sa nunal. Kasi yung mga to nagbabago eh. 'Di ba? Yung kulay, yung numero nagbabago po yan. And even yung nunal, naaalis po, 'di ba? Minsan pa nga napepeke. One time, sabi po ng tsuhin ko sa akin, alam mo yung kapitbahay natin, ginaya yung nunal mo, naglagay siya dito. Naglagay siya dito. Tapos kinabukasan nandito na sa kabilang nasa kabilang na, 'di ba? Napipeki po and pwedeng ilipat kung saan mo gusto, 'di ba? So wala sa nunal, wala sa guhit ng palad, sa numbers or kung saan man yung nakasalalay yung ating future, yung ating buhay, kundi sa kamay lamang ng Diyos. Amen. Amen. All of these are not permanent. Amen. But the word of God is eternal. Amen? Because ang salita po ng Diyos ay nakalatag sa heaven, sa langit. Amen? Kung saan hindi po abot yun ng mga tao. Hindi natin abot yun eh. Kaya hindi natin pwedeng baguhin ang salita ng Diyos. Amen? Psalm 119:89. Your word, Lord, is eternal. It stands firm in the heavens. So walang makakapagbago ng salita ng Diyos. Amen? Hindi natin pwedeng ibahin kasi it stands firm in the heaven. Amen? Amen. Kaya po ang plano ng Lord sa iyo or sa akin, hindi magbabago at walang kinalaman sa maswerteng kulay ngayong araw, sa maswerteng numero ngayong araw. Wala pong kinalaman dun. Amen? Kasi sabi ng Lord sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Amen? Wala siyang binanggit na nasa palad mo. Nasa guhit ng palad mo. Right? Wala siyang sinabi na nasa mga numbers or sa colors or sa nunal. Wala. Diba? Amen? And for those people na nagsasabing mamalasin ka or hindi ka suswertehin, na para bang nakita na nila yung future mo. Right? Huwag mo po paniwalaan. Hindi ka makakahanap ng trabaho. Huwag mong paniwalaan yun. Always remember, no one can curse whom God has blessed. Naniniwala po ba kayo na you are already blessed? Amen. Amen. Kaya nga po, di ba, sabi po ni Bishop last Saturday, you have to declare what you have believed in your heart. Amen? You have to confess it with your mouth. Amen? Kasi kung talagang naniniwala ka that God has already blessed you, alam mong hindi ka natatablan kung ano man sabihin nila na hindi ka magkakatrabaho. Ganun ba? Mas naniniwala ako sa sinabi ng Lord that I am already blessed. Diba? Amen? And, alam niyo po yung story ni
Balak na hari ng Moab na may masamang balak sa Israel. Amen? Siya po ay nagpadala ng sulat kay Balaam na isang propeta during that time. Let's read po sa Numbers 22:11. A people that has come out of Egypt covers the face of the land. Now come and put a curse on them for me. Perhaps then I will be able to fight them and drive them away. Amen. And in verse 12, but God said to Balaam, do not go with them. You must not put a curse on those people because they are blessed. Amen. Sinabi yun ni Balaam kay Balak na may masamang balak. Pero ayaw pa rin po niyang tumigil. Kasi gusto niya talagang i-curse yung mga Israelite dun sa lugar nila. Amen. Kaya ang ginawa niya, inalok niya ng mga iba't ibang klaseng si Balak just to put curse to Israelites. Amen? And marami pa siyang ginawa na balak para ma-curse ni Balaam ang Israel. Pero anong naging tugon ni Balaam? So Numbers 23 verse 17-20. So he went to him and found him standing beside his offering with the Moabite officials. Balak asked him, what did the Lord say? Then he spoke his message. Arise, Balak, and listen, hear me, son of Zippor. God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? I have received a command to bless. He has blessed and I cannot change it. Amen. Hindi na po pwedeng baguhin ni Balaam kung sino man yung bless ng Lord. Amen. At walang makakapagbago nun. Amen. Napakalinaw po, di ba? Sinabi ni Balaam, hindi ko na pwedeng sumpain ang pinagpala na ng Diyos. Kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, wala na rin pong sumpang tatalab sa'yo. Amen? Baka po may naniniwala pa. Amen. Ito po yung mga sumpa na dala ng malas. Diba? Oh, malas ako ngayon. No. Hindi ka na po tatablan yan. Diba? Yung mga sumpa na dala ng colors, ng numbers, yung galaw ng bituin, diba? Yung guhit ng palad or pwesto ng nunal, diba? Ang sino man pong pinagpala ng Diyos ay hindi na maaaring sumpain nino man. Amen? No one can curse whom God has blessed because in Christ you are blessed. Amen? Paniwalaan mo po yung kasi dahil yun kay Kristo pinagpala ka na. Amen? Pinagpala ka na at hindi yung pagpapalain pa lang. Pinagpala ka na. Amen? Kaya po ang sinabi po sa Bible, Ephesians chapter 1 verse 3, praise be to God and Father of our Lord Jesus who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Amen. Last week din po nabanggit and last night sa full conference po nabanggit din po ni Bishop Emito na ang spiritual blessing po is higit pa sa mga material na bagay. Amen. So, kapag ka na-bless na tayo, we are already blessed spiritually. Yung material po is follow. Diba? Amen po. Amen. Amen. Because in Christ, you are charito. Amen. So, how many times po na narinig nyo na ito? Di ba parang everyday na, every Saturday naririnig po natin to that we are charito. Amen. Maraming beses mo nang narinig, pero baka naman until now, you are still in doubt. Tahimik sila. Are you doubt? Are you in doubt? Alam niyo po ba yung charito? Amen. Okay, sige, explain ko po ulit.
kung ang ano po yung ibig sabihin ng charito. Hindi po siya pangalan ni Charito Solis. Kundi salita po siyang Greek. Ang charito po is a Greek word na literally means blessed and highly favored. Amen? Amen. And binanggit po siya ng 2 beses lang po sa New Testament. Ang una, sa Luke chapter 1 verse 28. Amen. Una po itong ginamit patungkol po kay Virgin Mary, kay Maria. Amen. Galing po sa original na salitang Greek, yung sinabi po dyan, highly favored. Ang nakalagay po dyan sa Greek word is charito. Amen? Amen? And ang pangalawa naman po, at ang huling gamit nito is sinulat po ni Apostol Pablo. And patungkol naman po siya sa mga Kristiyano. Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Ang accepted po dyan, sa original Greek word is charito. Amen? Kaya po, hindi mo na kinakailangan limusin pa yung pagpapala at pabor ng Diyos sa'yo. Amen? Ang lahat po ng ito ay nasa atin na po because of what Jesus did on the cross. Amen? Kaya sabihin niyo po sa katabi mo, you are charito. Amen. 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 So declare what you believe. Amen. Declare what you believe. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. It is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Kung ano po yung pinaniniwalaan mo, yun ang ideklara mo. Amen? Kung naniniwala ka na you are healed, declare it. Amen? Kaso naniniwala kung sakit ako, o di yun yung mag-aano sa'yo. Amen? But declare what you have believed. Amen? Amen po. Kaya kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay pinagpala at pinabura ng Diyos dahil kay Kristo, you have to declare it. Amen? Sabi po dyan, we also believe and therefore speak. Speak, di ba? Kailangan mong sabihin. And ang speak po, sa Greek word is laleo, nang literally means is boastfully declare. So ano pong ibig sabihin? Yung ganito pong uri ng pagyayabang, kasi boastfully, idideklara mo so magyayabang ka, hindi po masama, kasi hindi naman po yung sarili mo ang iniyayabang mo Diba? Hindi po yung sarili mo ang niyayabang mo, kundi ang ginawa sa'yo ng Diyos. Amen? Ikaw ay pinagpala at pinabura ng Diyos dahil kay Kristo, kaya gusto mong isigaw yon, diba? I am blessed, I am highly favored. Amen? Shout amen! Amen! Diba? Gising po, gising. Amen. Amen. 2 Corinthians chapter 10 verse 17. Let the one who boast in the Lord. Amen. Kaya po yung ganitong uri ng pagyayabang is hindi natin iniyayabang kung ano yung sarili natin. Hindi yung pang sarili natin ang iniyayabang natin, kundi kapurihan para sa Diyos. Amen? Kaya po paniwalaan mo, deklara mo na ikaw ay pinagpala at pinabura ng Diyos. Amen? At dahil ikaw ay pinagpala at pinabura ng Diyos, hindi mo na kinakailangan gumamit pa ng agimat o pampaswerte. Amen? Ang iyong pagpapala po wala po sa agimat, wala po sa mga kung ano mang isinusuot mo para lang swertihin ka, wala sa galaw ng bituin, wala sa kung ano man na agimat na pwede kang swertihin, wala po doon, kundi sa Diyos lamang. Amen? Ang iyong pagpapala po ay wala sa swerte.
Wala po sa pusang itim na dumaan. Diba? Minsan may pusang itim. At lalo pong walang kaugnayan sa pagwawalis sa gabi. Naanin niyo po yun? Huwag mong ka magwalis sa gabi. Lalabas ang swerte. Paano kung nasa loob yung malas? Hindi mo pwedeng ilabas. Amen? So wala po doon. Wala pong kaugnayan ng lahat doon. Amen? Ito pong mga pamahiin na to is mapang-alipin sa kaisipan po ng yung mga taong hindi naniniwala. Amen? Kaya maging malaya ka po. Dahil kay Kristo, ikaw ay pinagpala na. Amen? Amen. Shout amen! Amen! Kinaya si Bishop. Amen. In Psalm chapter 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. Amen, amen. Ang salitang goodness po ay galing sa Hebrew word na tov, which is literally means blessing. Amen? And yung mercy naman po is from the Hebrew word chesed, na ang ibig sabihin po ay favor. Amen? Kaya ang ibig sabihin po, surely blessing and favor shall follow me all the days of my life. Amen? Ikaw ay susundan at hahabulin ng pagpapala at pabor ng Diyos sa iyong buhay, araw-araw. Amen? Hindi po paminsan-minsan, kundi araw-araw. Amen? Do you believe? Amen. Mahalaga po kasi na naniniwala tayo. Kasi po, pag hindi po tayo naniniwala, hindi mangyayari sa atin yun. Amen? Kaya kailangan naniniwala tayo. At iyon po yung magaganap sa atin. Amen? Amen. And, of course, you are blessed wherever you go. Amen? Saan ka man po pumunta, or may plano kang pumunta ng Canada, pero naisipan mo mag-New Zealand na lang. Kahit saan ka po pumunta, or magstay dito sa UAE, you are still blessed. Amen? You are still blessed. Ang pagpapala po ng Lord ay wala sa lugar, kundi nasa iyo na po, kahit saan ka pumunta. Amen? Dala-dala mo na po yun. Amen? Deuteronomy chapter 28 verse 3, you will be blessed in the city and blessed in the country. Remember po that this is in the Old Covenant. Old Covenant po ito, sinulat. Pero tayo po ay nabubuhay na ngayon sa bagong kasunduan, the New Covenant, di ba? Na mas mainam na kasunduan. Amen? Kaya po ang lahat po ng pangako sa lumang kasunduan is carry over sa bagong kasunduan. Kaya kahit saan ka pumunta, blessed ka na. Amen? Carry over yun. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo. Amen? Kasi carry over siya, pero minus all the requirements because si Jesus Christ, He already did all the requirements. Diba? Para ma-carry over sa atin yung pangako sa lumang kasunduan. Dinala sa bagong kasunduan. Amen? Amen. Romans chapter 8 verse 3 to 4. For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh to be a sin offering. And so, He condemned sin in the flesh in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us, who do not live accordingly to the flesh but according to the Spirit. Amen. Because of what Jesus did on the cross, hinusgahan na po ng Diyos ang ating kasalanan sa katawan ni Kristo. Amen? Para po sa pamamagitan nun, tayo po ay maging matuwid at karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Amen.
para po maibigay ng Diyos yung biyaya, pagpapala at pabor sa atin. Kasi kung wala tayo nun, at kasalanan pa rin yung makikita niya, hindi yun ipagkakalob ng Diyos sa atin. Amen? But because what He sees in us is the holy blood of Jesus, kaya yung pabor at pagpapala ng Diyos ay binigay na po sa atin. Amen? Dahil kay Kristo, ikaw ay pinagpala, ikaw ay pinaburan ng Diyos. Amen? Araw-araw, kahit saan ka pumunta, pinagpala at pinaburan ka ng Diyos. Amen po? Because with the stamp of favor, you don't need to be lucky anymore. Because you are already blessed. Amen? You are already blessed. Kaya po sabihin mo, I am not lucky, but I am charito. Amen. Amen. Praise God. Oh, amen. And lastly po, with the stamp of favor, no need to be afraid. Amen. Hindi mo na po kinakailangang matakot. Amen. Kung nasa iyo na po ang tatak ng pabor ng Diyos, hindi mo na kinakailangang matakot. And our last story po is the story of Queen Esther. We'll make it short lang po kasi mahaba po yung story niya, but kasi wala po tayong enough time, but I suggest basahin niyo po ng buo sa Bible. And you will have this, maganda po yung story niya. Amen po. And mambibless po kayo sa story niya. Amen? So, I will make it short lang po. Ang chapter 1 po ay tungkol kay King Xerxes ng Persia at kanyang asawa. Okay? Si Queen Vashti. Yung pinakang summary po ng story na yon is about sa party. Sa handaan, sa inuman, sa kainan, ng palasyo. Nung malasing po si King Xerxes, ipinatawag po niya yung reyna, si Queen Vashti. Kasi gusto niya ipagmalaki yung excellent beauty ni Queen Vashti na reyna niya. Pero ang nangyari po, napahiya siya sa mga bisita niya kasi hindi humarap si Queen Vashti. So sa galit niya, gusto niyang palitan si Queen Vashti. Naghanap siya ng bagong reyna. And in chapter 2, it's about beauty pageant. Pinagutos po niya na magkaroon ng beauty pageant para mapalitan si Queen Vashti. Which is yun po ang sinalihan ni Queen Esther. Amen? At doon po nanalo si Queen Esther. Amen? And si Queen Esther po nanalo is dahil sa tulong ng kanyang pinsan na kanyang tatay-tatayan. Dahil isa na po siyang ulila. So ayun po yung nangyari. Yung tatay-tatayan niya is si Mordecai. And doon po sa last part ng story, sinabi po doon na yung kabayanihan na ginawa ni Mordecai. And doon po, na-reveal po yung plano na masama ng mga tao para po sa hari. And nasugpo po yun, yung plano na yun. And in chapter 3, it's about yung parangal na naibigay sa maling tao. Na dapat para kay Mordecai, na ibigay po sa maling tao. Amen? And yun si Haman. And si Haman po is naging gahaman. Gahaman po siya sa posisyon na meron siya. Gusto niya lahat ng tao yuyuko sa kanya, lahat ng tao igagalang siya, respeto siya. Kumbaga naging mataas siya masyado, naging prideful si Haman. And kasi yun yung yun yung utos ng hari. Amen? Pero si Mordecai, hindi po yumuyuko kay Haman. And sa galit po ni Haman, binalak po niya na patayin ang lahat ng Hudyo na nasa Persia. Amen? And in chapter 4 po, nalaman po ni Mordecai yung masamang balak ni Haman. So ang ginawa niya, sinabi niya kay Queen Esther. Since si Queen Esther po is merong sa hari, di ba? So nalaman niya, sinabi niya kay Queen Esther, and si Queen Esther in chapter 5, nagtook ng greatest risk just to save yung Hudyo na nasa Persia. Kasi yun yung gusto mangyari ni Haman, patayin ang lahat ng Hudyo. Amen? Ano yung risk na yon? With the stamp of favor, she went to the king's presence without a summon. Kahit hindi pa siya pinapatawag, pumunta po siya dun sa hari.
And yung risk na yon is pinaka pinagbabawal na hindi ka pwedeng humarap sa hari nang hindi ka ipinatatawag. Amen? Kasi ang sino mang lumapit sa hari is, hindi natin alam kung ano magiging parusa or baka ipapatay ng hari. Kasi hindi ka naman panapatawag, ba't ka pupunta? Ano kailangan mo? Di ba? At dahil po sa tatak ng pabor na meron si Esther, si Queen Esther, nung pumunta siya sa hari, imbis na magalit, natuwa pa sa kanya. Oh, Queen Esther, bakit ka nandito? Diba? Natuwa pa sa kanya, nalugod pa sa pagpunta niya, and inalok pa siya, anong kailangan mo? Ibibigay ko sa'yo kahit kalahati ng kingdom. Amen? And in verse, ito po yan, sa verse, chapter 5, verse 3, the king asked, "What is it, Queen Esther? What is your request? Even up to half the kingdom, it will be given to you." Diba? Yun yung greatest risk niya na akala niya, pero naging kabaliktaran. Amen? And to make the story short, ang buong Hudyo po is naligtas dahil sa ginawang risk na yon ni Queen Esther. Amen? Dahil po nasa kanya yung pabor ng Diyos. Amen? Sabi po dito, sa Proverbs chapter 21 verse 1, "In the Lord's hand, the king's heart is a stream of water that he channels towards all who please him." Amen. The king's heart is in the hand of the Lord. Amen. He directs it likes yung water course wherever he pleases. Amen. Kapag nasa iyo ang stamp of favor ng Lord, hindi ka dapat matakot. Amen. And alam niyo po, remember yung story ni Daniel? He also works sa king, di ba? Naglilingkod din po siya sa hari. And here, in the story of Esther, ang meron pong kapangyarihan is yung hari din. Right? However, it shows lang na yung hari, ang may pinakamataas na power, sa isang sabi lang niya or sa isang pirma lang niya, matutupad yung batas. Di ba? Pero po, ang inaano lang dito sa atin na wala pa ding makakahigit sa power of the kings of kings, which is the Lord. Amen? Hari namang hari ang Diyos sa pinaglilingkuran natin. So bakit tayo matatakot? Amen? Kung yung mga hari na to, etong mga hari na to, hawak ng Lord yung mga puso nila, di ba? So bakit tayo matatakot? Hari na to. Amen? And di ba, how many times po na binanggit sa atin na fear not? To be honest po, I just realized na madalas tayong madalas na nagbibigay po sa atin ng doubtfulness, ng unbelief sa word ng Lord is yung takot natin. Right? Yung takot po natin. Pero if we truly believe and put in our heart yung confidence that we have in Jesus, if we truly believe and put in our heart the confidence of what Jesus did on the cross, we will have the assurance that that stamp of favor makes all difference. Amen? Amen po. Meron pong yung pabor po ng Diyos, nasa atin na. So, hindi na natin po kinakailangan pang matakot. Kung sinabi po sa inyo, I remember yung kwento po before na sinabihan ako na hindi ka mabibisahan, hindi ka magkakatrabaho. But I stand na I will pray and I will believe. Amen. Pero here I am now. I'm still here in the UAE. Standing na. Amen. Sabi po, sa Romans chapter 8, verse 31, if God is for us, who can be against us? Amen. If God is for us, who can be against us? Kahit hari pa yan, ng kung saan or kung sinong mang hari yan, if God is for us, walang makakapigil sa Lord, sa plano niya sa atin. Amen? Amen? Amen po. And in John, chapter 4, 1 John chapter 4, verse 4, he who is in you is greater than he who is in the world. Amen.
ang Diyos po na nasa iyo ay higit pa sa nasa mundong ito. Amen? Do you believe in that? Amen. Kaya po ang pabor po ng Diyos sa atin ay hindi na po kinakailangan ng mag-play tayo with politics. Hindi na po kinakailangan na maging lucky tayo. Mag-ano pa tayo ng pampaswerte. At lalong-lalong hindi na natin kinakailangan matakot. Amen? Magkaroon po tayo ng confidence sa salita ng Diyos. Magkaroon po tayo ng confidence sa promises ng Lord. At magkaroon po tayo ng confidence to what Jesus did on the cross. Amen? Because the big idea, in Christ, I am blessed and highly favored. Amen? All glory to God po.